Alam nyo ba kung paano mag-pruning na ampalaya? Hello mga ka-agri. Dahil po umabot na yung tanim nating ampalaya dito sa pinakatuktok na ating trellis, pwede na po natin gawin yung second pruning. Ipapakita ko po sa inyo yung mga parte ng ampalaya na aalisin natin sa stage na to. Coming up. Nakaraan ang ginawa po natin dito sa ating tanim na ampalaya, nag-pruning po tayo. Ginawa natin yung first pruning. Ngayon, second pruning na. Aalisin natin yung mga parts na hindi naman kailangan para lumago yung tanim nating ampalaya. Sa mga hindi po nakapanood nung first episode, yung tungkol sa first pruning, konting review lang. Ang ginawa po namin doon sa first pruning, inalis lang namin yung mga side shoots o yung mga sanga na tutubo after 30 days para sumikad ng sumikad, mabilis umakyat yung tanim nating ampalaya, mabilis niyang maaabot itong pinakatuktok. Yung ganitong klase ng pagpupruning, applicable siya kung yung design po ninyo ng pagapangan o ng trellis ay meron po sa ibabaw. Kasi ang objective po natin dito, pakakapalin natin yung tanim nating ampalaya at dito natin siya pabubungahin sa ibabaw. Tapos etong pagapangan sa gilid o yung paakyat, lahat po yan aalisin natin. Kasi ang goal natin ay dun sa taas magpabunga. So yan po yung first pruning. Dito naman sa second pruning, hintayin lang natin na umabot yung pinakadulo ng ating ampalaya sa pinakatuktok ng ating trellis. Pag umabot na po dyan, pwede na natin gawin yung second pruning. Dito po sa second pruning, lilinisin natin yung ampalaya, lalo na po yung dito sa gilid, yung paakyat ng ating trellis. So gagawin po natin, magbibilang tayo ng 4 hanggang 5 nodes. Yung nodes po yan yung pinakabalikat kung saan tumutubo yung dahon, yung mga side shoots, yung tendrils, pati po yung mga bunga. Bilang lang tayo ng 4 hanggang 5. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang dito. So ibig sabihin, lahat po ng mga dahon mula po dito pababa, aalisin natin, pati po yung mga side shoots na tumutubo. Ang advantage po ng ganitong pagpupruning, based po sa experience nung karamihan na nagtatanim ng ampalaya, mas tumatagal po yung buhay ng kanilang mga tanim na ampalaya, mas marami po yung bunga, mas konti yung problema sa mga peste, pati po sa mga sakit. Kasi nga, well ventilated, malinis po yung ilalim, tapos yung mga bunga nasa ibabaw. Then mas madali siyang ibalot yung mga bunga kasi nakabitin lang po sa ibabaw ng trellis kumpara sa pagpapatubo natin ng mga bunga dito sa gilid. Ito po yung pang-5 dahon mula po sa pinakataas o yung pang-5 nodes. So lahat po natutubo dyan na side shoots, paakyatin natin dito sa taas, doon natin siya pakakapalin. So ito pong tumubo na to, pati ito, hahayaan natin po siyang magpatuloy. Pero itong side shoots na to dito sa ilalim ng pang-5 dahon, aalisin na po natin. Lilinisin natin hanggang sa pinakababa. So wag po kayong manghinayang kasi kakapal din po yung tanim nating ampalaya. Kung malaki na po yung dahon nito at mahaba, pwede pa po natin to ibenta or igulay. So ingatan nyo lang po na maputol yung pinaka main stem. So kailangan sigurado po tayo sa pagpuprune natin. Wag nyo pong tatamaan yung pinaka main stem nya. So yan, lahat po ng dahon nasa pinakataas. Gupitin natin. Ang maganda po dito, itong mga paninilaw na yan, maiwasan po natin kasi yan po yung madalas tinatamaan ng fungus. Pagka nagdidilig tayo, tumatalsik po yung lupa, dumidikit sa dahon, kaya nagkakaroon ng mga sakit yung mga dahon. Alisin lang po natin lahat ng yan. Ubusin natin yung mga dahon sa ilalim. Yan. Marami pong klase ng pagpupruning. Yung iba kasi yung kanilang trellis vertical lang, wala silang pagapangan sa ibabaw.
Kaya ang ginagawa po nila, lahat ng side shoots na tumutubo dito sa katawan, sa main stem ng kanilang ampalaya, hinahayaan po nilang magpatuloy. Mas maraming sanga, mas maraming bunga. So nagpapabunga po sila paakyat dahil wala naman paggapangan dun sa ibabaw. Dito po nagdikit na yung ating ampalaya, pati yung sitaw. Magkatabi kasi sila kaya nagpang-abot yung kanilang mga puno. Tapos itong mga dahon, kung wala namang sakit, okay lang na pabulukin natin dyan sa pinakapuno. Yan din po yung natutunan ko sa isang farmer, yung pinaka the best na fertilizer sa mga tanim ay yung galing din po sa kanila. So kung ano yung tinanim natin, yun din yung magandang organic materials na pwedeng magbigay ng pataba sa kanila. Maliban po dyan, pwede naman natin ito ihalo sa ating compost or sa ating some fertilizer. Pwede natin siya idagdag at ibabad dyan sa ating organic fertilizer. Kung may sakit po yung mga dahon, naninilaw or may mga discoloration, wag na po natin siyang gamitin. Wag na siyang ilagay sa ating some fertilizer. Mas maganda sunugin na lang natin or ibaon sa lupa para hindi kumalat yung sakit doon sa ating garden. Then after natin mag-pruning, diligan po natin ng some fertilizer para mabilis makarecover yung tanim nating ampalaya. Ito pong some fertilizer medyo maamoy, lalo na po pagka medyo matagal nababad yung mga organic materials. Pero napakaganda po nitong gamitin sa ating mga halaman. Yan lang din po yung ginagamit kong pataba dito sa aking garden. Hindi na po ako bumibili ng mga abono pa. So napakadaling gawin. Tapos lahat ng materials makikita lang natin sa loob at labas ng bahay. Ito po yung pinapractice ko kapag nasasaktan yung tanim dahil sa pag-pruning. Kailangan may binibigay tayong fertilizer para mabilis makarecover. After po ng second pruning, hahayaan na natin kumapal yung ating ampalaya dito sa ibabaw. So tulad po dito, may mga 1, 2, 3, 4, 5 side shoots na tumubo. So isang puno pa lang meron na tayong 5 sanga. May 3 pa tayo dun sa kabila. Then ang maintenance po nito, pag may tumubo ulit na mga dahon or sanga dyan sa lower part, alisin natin kasi ang goal natin sa ibabaw magpabunga para hindi po ma-disrupt yung nutrients. Kasi kung may tutubo po na sanga dyan sa ilalim, ikukonsume muna ng mga bunga at side shoots yung nutrients bago makaakyat dun sa pinakataas. So based din po sa experience ng ibang farmer, mas maganda yung ganito kasi halos pare-parehas po yung sizes ng bunga. Mas naibebenta po nila ng mas maganda yung kanilang mga produkto. Itong isang ampalaya, may mga bulaklak na siya, pero lalaki po itong bulaklak na to. So yung babaeng bulaklak, yan po yung bulaklak na merong bunga dito sa ilalim. Pero pagka bulaklak lang, lalaking bulaklak po yan. So para mabuo yung mga babaeng bulaklak, kailangan po mailipat yung pollen galing dito sa lalaking bulaklak papunta dun sa babaeng bulaklak. So naililipat po yun sa pamamagitan ng mga insekto, ng mga pollinators, ng mga bees, or kapag humahangin, or pwede rin po yung manual or hand pollination. May isa pa pong problema sa mga tanim na ampalaya, yun po ay dala ng seeds or ng mga similya na tinatanim po natin. Yung hindi siya nagbubunga, ang nangyayari po doon, nagiging lalaki yung tanim nating ampalaya. So makikita nyo po agad yung pagiging lalaki na yun sa itsura po ng mga dahon. Pagka maliliit, tapos ayaw nang lumaki, tapos dark green siya, hindi siya yung normal na dahon ng ampalaya.
So hindi na po yan siya magbubunga kasi naging lalaki na yung tanim nating ampalaya. Ang pinaka-solution po doon, kailangan bunutin natin tapos i-dispose natin. Kasi pwede po yan makahawa doon sa ibang mga tanim nating ampalaya. May mga insekto kasi na nagsusugat doon sa mga tanim na yon, tapos posibleng mailipat po nila yung ganong klaseng sakit. So para maiwasan, bunutin, tapos wag na wag po kayong hahawak doon sa mga ampalaya na walang sakit. Abangan nyo po yung susunod na update natin dito sa tanim nating ampalaya. Ipapakita ko po sa inyo yung mga bunga at resulta sa paggawa natin ng second pruning. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!